Nung bata pa ako, ay lagi kong nakikita ang isang matandang puno sa likod ng aming bahay. Isa raw yung puno ng santol pero hindi na namumunga. Kaya lang hindi naman naglalagas ang kanyang mga dahon. Kaya sa pagtitig ko sa puno ay hindi ko mapigilan ang labis na mamangha at magtaka kung bakit kahit na matanda na ay hindi pa rin iyon pinapaputol hanggang sa malaman ko sa aking lola ang dahilan. Ang puno ng santol na iyon ay hindi pinuputol dahil may naninirahan daw mga elemento roon na kapag nagtangka kang wasakin iyon ay ikaw din ang mapapahamak. Nakakatakot pero may katotohanan ang kwento tungkol sa malalaki at matatandang puno na kahit hindi mo naman inaalagaan ay nananatiling maganda sa paningin ng marami. Nung bata nga ako ay madalas akong magkasakit. Hindi iilang beses din akong kinumbulsyon at dumating pa sa punto na nangitim na ako at lumawit pa ang aking dila. Ngunit nanatili pa rin ako sa mundong ito at buhay na buhay. Isang albularyo nga ang nagsabi sa akin na kaya raw hindi ako kinukuha ni kamatayan dahil ang mga nilalang na nasa matandang puno ay nakasubaybay sa akin at inaalagaan ako. Maaari ngang sa pandinig ng marami ay isa lamang iyong kalokohan, ngunit hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin nagbabago ang tindig ng puno na iyon kahit na lumipas na ang ilang dekada. Kaya kung ikaw ay may makikitang matandang puno, ay huwag na huwag kang magkakamali na saktan ito dahil baka may mga nilalang na naninirahan doon. Ang kamalasang ihahatid ng sandok at kaldero. Hindi dapat mag-aksaya ng pagkain, kaya kailangan ay siguraduhin natin na mauubos ang mga nakahain sa atin. Alalahanin lang natin palagi na maraming kababayan natin ngayon ang labis na nagugutom at naghihirap. Siguro naman sa kaisipang ito ay hindi mo babaliwalain ang mga biyayang nasa iyong harapan. Ngunit isang paalala lang sana ang gusto kong ibigay sa inyo. Kahit na anong panghihinayang mo sa pagkain, ay wag na wag mong itataktak ang sandok sa kaldero dahil masama ang mangyayari kapag ganyan ang ginawa mo. Kung meron ka kasing dating sakit, ay babalik yan sa'yo. Ang kalusugan natin ay mahalaga, hindi mo yan dapat na baliwalain dahil ang sakit kapag bumalik sa atin ay maaaring maging mas malala pa. At kung hindi mo maaagapan ay maaari mong ikamatay. Siguro naman ay hindi mo gugustuhin mangyari iyon, hindi ba? Sa katandaan mo, hindi lang ikaw ang maaaring maapektuhan ng pamahiin na iyan, kundi pati na ang mga kasama mo sa bahay. Kung nakikita kasi nila na parang walang anuman na tinataktak mo ang sandok na kinakapitan ng pagkain sa kaldero, gagayahin din nila iyon kapag nagliligpit na sila. At kung lahat kayo sa inyong bahay ay gagawin ninyo iyon, baka lahat kayo ay magkasakit. Kaya para hindi mangyari iyon, huwag mong gagawin ang kamalasang ihahatid ng sandok at kaldero. Dalawang kulay lamang ang isinusuot kapag may pupunta sa burol. Ito ay itim at puti. Huwag na huwag kang magtatangkang magsuot ng kulay pula dahil maaaring kamatayan ang ihatid nito sa iyo. Ang pula kasi ay matingkad na kulay, kaya naman ito ay naglalarawan ng kasiyahan. Kung ganon, masaya ka bang patay na ang nakaburol?
Ano man ang galit na nararamdaman mo sa isang tao, hindi ka dapat magpunta sa kanyang pinagbuburulan na matingkad ang kasuotan dahil baka sa kalokohan na iyong ginawa ay maging dahilan yan ng iyong kamatayan. Sa burol kasi ay karaniwang may mga kaluluwang nasa paligid, hindi lang ang nakaburol ang nandoon, maaaring may iba pang mga kaluluwa. At tinitiyak ko sa iyo na hindi sila masisiyahan sa ginawa mong pagsusuot ng pula, kaya tiyak na magkakaroon ka ng kaparusahan. Alam mo ba kung anong kaparusahan ang maaari mong kahihinatnan? Ano pa, kundi kamatayan. Maaaring ikaw ay maaksidente o bigla na lang mamatay. Karaniwan, maaari kang atakihin sa puso o bangungutin. Ngayon, gusto mo ba talagang mapahamak dahil sa katigasan ng iyong ulo? Kung ayaw mo pang mawala ng maaga sa mundong ito, wag na wag kang pupunta sa patay nang nakasuot ng kulay pula dahil tinitiyak ko sa iyo na ikapapahamak mo lang yan. O ano, susunod ka ba o hindi?